ay mabuhay. Basahin muna natin yung pinagkunan ng paksa. Ayaw. Yan. Tingnan mo na inilagay ko sa harap mo sa araw na ito ang buhay at ang kabutihan at ang kamatayan at ang kasamaan. Makita natin, dalawa lagi, Dalawa lang yung pipiliin eh. Buhay at ang kabutihan. Isa yun. Kamatayan at ang kasamaan. Akin tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So meron sa dalawa, meron pinapipili eh. Dalawa lagi, no? Buhay at kamatayan. Kung sa physical, sino ba ang pipili ng kamatayan? Meron ilan niya, mga pumipili, yung mga nagpapatiwakal, wala na sa katinuan yung pag-iisip, no? Hindi na nakakaya yung mga suliranin, mga problema, pinipili nila yung kamatayan. Pero doon sa isang taong may takot sa Diyos, nasa matinong pag-iisip, ang pipiliin niya lagi buhay. Kahit na mahirap ang buhay sa sanlibutan ito, no? Kahit salat ka sa maraming bagay, nais pa rin ng tao ang mabuhay. Napakasarap mabuhay kahit maraming problema. Pipiliin ng tao ang buhay. Maging doon sa buhay at kamatayang espiritual. Sino rin ang pipili doon? Yung buhay na isa, yung buhay na walang hanggan. Buhay na kasama ng Diyos at ng Panginoong Kristo. At ang isa, yung ikalawang kamatayan. Sinong tao ang pipili nung ikalawang kamatayan? Kung papaanong sa physical, mayroong pumipili ko minsan dahil nagpapakamatay, nagpapatiwakal, nawawala na sa katinuan ng pag-iisip, sa sobrang depression, no? Hindi makaya mga suliranin sa buhay, bumibigay, nagpapatiwakal. Gayon din naman, pagdating dun sa spiritual, dun sa ikalawang kamatayan, meron ding mga ganyang pag-iisip. Ano ang katwiran ng tao? Doon na lang kami, marami kami ron eh. Diyos din naman ang gumawa nung impyerno eh. Doon na lang kami. Diba? Nasa katinuan ba yung pag-iisip nun? So, meron pa rin na nagpapatiwakal na. Pagdating doon sa kaligtasan, ang pinipili yung ikalawang kamatayan. Yung kamatayang mararamdaman. Diba? Kaya yun ang sinasabi, na ang sabi, ang dapat daw piliin, yung buhay. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaya makikita natin, ang Diyos ay nagbibigay sa tao ng kalayaan upang pumili. Ano ang dapat niyang piliin? Sinasabi, ang piliin daw natin, yung buhay. Ano ibig sabihin ng pumili ng buhay? Paano nating makakamit? Pagdating dun sa buhay na walang hanggan, no? Sino rin ang dapat nating piliin sapagkat dito sa sanlibutan, maraming kinikilalang Diyos ang tao. Pagdating sa pagkakilala sa Diyos, sino ang dapat nating piliin? Rich. Okay, next. Yan. Piliin ng Diyos at ang kanyang mga daan. Choose God and His ways. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw nito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amorheyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa aganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon.
Meron pa rin pagdating doon sa Diyos na pipiliin ang tao. Sapagkat sa sanlibutan ito, maraming Diyos-Diyosan. Meron tunay na Diyos at merong mga Diyos-Diyosan. Para magkaroon ang tao ng buhay, kinakailangan niyang piliin yung tunay na Diyos. Hindi yung mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay, Diyos-Diyosan na nilalanglang ng Diyos, na ginawang Diyos ng mga tao. Kaya sa punto ng pagpili ng buhay, ay pagpili sa Diyos at hindi sa mga Diyos-Diyosan o mga makasanlibutang bagay dito sa sanlibutan. Kasi alam din naman natin, no? Hindi ka nga sumasamba doon sa Diyos-Diyosan, pero ano ang sabi doon sa Colosas 3:5? Yung mga paggawa ng mga masasamang bagay, kahalintulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, mas piliin natin yung paggawa ng mabuti nang naayon sa kalooban ng Diyos. Ano yung kahihinatnan ng hindi sa pagpili ng buhay? Next. Pagkakahiwalay sa Diyos. No? Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ayun. Kapag ka ang ginawa ng tao, hindi niya pinili ang Diyos, pinili niya yung Diyos-Diyosan, pinili niya yung paggawa ng masama, yun ang magpapahiwalay sa Diyos. No? Ihiwalay ka. Sabi, pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. Yan. Sin separates us from God. So yun yung nagpapahiwalay. Pagka ginawa ng tao na ang pinili niya, paggawa ng kasamaan, pati mga Diyos-Diyosan, pagkahiwalay sa Diyos. Makapagliligtas ba yon? Makapagliligtas ba ang Diyos na kanilang pinili at pinaglingkuran, nayari lamang sa kahoy pagdating sa mga Diyos-Diyosan? Next. Hindi makapagliligtas. Ano ang sabi? Isaiah 45:20. Kayo'y mangagpipisan at mangagsiparito. Magsilapit kayong magkakasama, kayong mga nakatanan sa mga bansa. Sila'y walang kaalaman na nangagdadala ng kahoy ng kanilang larawang inanyuan at nagsisidalangin sa Diyos na hindi makapagliligtas. Hindi makapagliligtas. Diba? Pagka ang pinili ng tao, ayun, yung Diyos na larawang inanyuan o namang mga bagay na sinasamba ng tao, hindi raw makapagliligtas. Kapag ka ang pinili ng tao ay ang ibang Diyos o mga Diyos-Diyosan. Ano ang kanilang bahagi kapag napili ng tao ang Diyos o ang Diyos-Diyosan? Revelation 21:8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yun yung bahagi. Pag ang pinili, yung Diyos-Diyosan, yung paggawa ng masama, ang bahagi, dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Diba? Yun ang magiging bahagi. Kapag pinili naman ang buhay, na kanino ba yung buhay? Ayaw ulit. Ayan. Pumili ng buhay na walang hanggay kay Kristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Na kay Kristo, no?
Siya yung daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi tayo makaparoon sama kundi sa pamamagitan niya. Si Kristo ang daan, si Kristo ang buhay, siya ang katotohanan para tayo'y makaparoon sa Ama. Yun ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ang tunay na buhay ay matatagpuan lamang sa Kanya. Ano ba yung buhay na nakay Kristo Jesus? 1:3 yun yung buhay na walang hanggan o eternal life. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? Buhay na walang hanggan. Yun ang ipagkakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ano ang sinusunod ng taong pinili ang buhay? Paano ba lumakad ang taong ang pinili niya ay yung buhay? Awit, 1:3. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At sa magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So, yung pinili pala yung buhay, ang pinipili niya, yung paglakad ayon sa kautusan ng Panginoon. Sa turo't aral ng Diyos, tagasunod, followers ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Pinagpapalawi ka yung taong hindi lumalakad sa payo ng masama, kundi ang kanyang kagalakan ay nandun sa kautusan ng Panginoon. Kaya kapag pinili natin ang buhay, tayo'y mabubuhay. Kaya sabi nga doon sa paksa natin, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaya pag pinili natin ang buhay, tayo'y mabubuhay ayon dito sa matandang tipan na binasa natin kanina sa Deuteronomio. Ang sabi rin ng ating Panginoong Kristo, ano rin naman ang sinasabi niya tungkol sa pagka ang pinili natin ang buhay, ang pinili natin ang Diyos, pinili natin ang pag-ibig sa Diyos. Lucas 10:27-28, mabubuhay ka. Ang sabi, at pagsagot niya sinabi, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Diba? Physical man yan, lalo tigit sa spiritual, pag nandoon yung ating pag-ibig sa Diyos, pinili natin yung pag-ibig sa Diyos, hindi yung mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, mabubuhay daw tayo. Mabubuhay ka. Yun yung magiging kapalaran ng isang taong pinili yung buhay sa piling ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Pinili yung mabubuting bagay, mga gawa ng bunga ng Espiritu, pagsunod sa kautusan ng Diyos, yan ang magiging bunga. No? Mabubuhay tayo. Ano ang magiging bunga ng ating pagpili sa buhay? Sa matandang tipan, Deuteronomio 28:1-2, buhay na pinagpapala. A blessed life. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos.
Yung lahat ng mga sumunod, kung yun, sa bansang Israel, mga taong naging lingkod ng Panginoon, sinunod ang kautusan ng Panginoon, pinagpala sila. No? Gayon din naman sa atin. Sapagkat tayo bayan din ng Diyos sa panahong ito, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon Kristo, naging bayan tayo ng Diyos, pagpapalain din tayo ng Diyos. Kaya yung pagsunod sa Diyos ay may kasamang spiritual at material na pagpapala. Di ba? Di ba sabi, tutulungan tayo ng Diyos, pagpalain tayo, no? Sa buhay na ito at sa darating. Kaya yung ating pakinabang dobleng pakinabang sa buhay nito at sa darating. No? Ano pa ang sabi? Kapayapaan at kaligayahan. Kapag sinunod natin, pinili natin yung buhay, pinili natin ang Diyos, pinili natin ang paggawa ng mabuti, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip, ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Magkakaroon tayo ng kapayapaan, kaligayahan dito sa sanlibutan. Pangako ng Panginoon. At higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya dalawa lang ang pagpipilian ng tao. No? Anong gusto mo? Kamatayan? Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Kaya kapag ang tayo nandun sa paggawa ng kasalanan, nandun sa pagpili sa Diyos-Diyosan, kamatayan ng katumbas. Pero yung kaloob na walang bayad ng Diyos, buhay daw na walang hanggan kay Kristo Jesus. Kaya pagka pinili ng tao, ang Diyos at si Kristo at ang paggawa ng mabuti, buhay na walang hanggan ang siyang kapalit. No? Sa unang 1:5-11, ang sabi rin, at ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Diba? Nasa atin. Tinanggap natin ng Panginoon Kristo, tinanggap natin ng Diyos, kinaroroonan tayo ng buhay. Diba? Nasa atin yung buhay na walang hanggan. Yung pag-asang makamit yun, buhay na walang hanggan. Kaya lang, ang sabi nga sa banal na kasulatan, hawakan nating mahigpit. No? Magtiis tayo hanggang sa wakas. Yun ang kailangan. May mga proseso. No? Nasa atin na yung pag-asa na makamit yung buhay na walang hanggan. Nasa atin pa rin yung paraan para talagang matiyak nating makakamit natin ito pagdating ng ating Panginoong Kristo. Pero, kung tayo nandoon sa abutan tayo ng Panginoon sa pagpapabaya, hindi ba? Inihilin tulad yan doon sa kanya mga alipin. No? Nung iniwan ayon sa talinghaga, umalis yung employer, pagkatapos yung alipin, nung umalis yung kanyang employer, anong ginawa? Binugbog yung kanyang mga kasamahan. Hindi ginawa yung kanyang tungkulin. Paano kung abutan siya sa ganun na nasa masamang gawa? Kaya tayo man, nasa atin na yung pag-asa tinawag na tayo ng Diyos Ipagpapatuloy lang natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Pero kung tayo'y abutan, nagwawalang bahala sa ating tungkulin, abutan tayo na sa panlalamig ng ating tungkulin, abutan tayo doon sa masamang gawa ng sanlibutan, di tayo makatitiyak. Diba? Para makatiyak tayo, kinakailangan na nasa langit pa man ang ating Panginoong Kristo, gumagawa tayo ng mga bagay na mabuti
ng ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kalooban ng Diyos, upang anumang oras dumating ang Panginoong Kristo, makatitiyak tayo doon sa pangako niya na buhay na walang hanggan. Kaya, kailan natin dapat piliin? Kailan dapat piliin, lalo na ng lahat ng tao, yung buhay, pinamimili, buhay at kamatayan. Kailan natin dapat piliin ang buhay? Ngayon, ang panahon ng pagdesisyon. Diba? Ngayon na. Habang tayo buhay, magdesisyon ka. Buhay o kamatayan? Paglilingkod sa Diyos o pagwawalang bahala sa Diyos? Anong sabi? Sapagkat sinasabi niya sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Now is the day of salvation. Ngayon, habang tayo'y may buhay, gawin na natin, dahil lagi natin sinasabi, bukas, hindi natin alam yung kalalabasan ng araw ng bukas. Hindi natin alam kung malakas pa tayo bukas, kung buhay pa tayo bukas. Kaya ngayon, habang tayo'y buhay, piliin na natin yung buhay, piliin na natin yung paglilingkod sa Diyos at kay Kristo, piliin na natin yung paggawa ng mabuti, piliin na natin na gumagawa tayo para sa iglesia, para tayo ay mabuhay. Para tiyak na makamit natin yung kaligtasang ipagkakaloob ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Kapag pinili natin ang buhay na kay Kristo Jesus, saan na tayo dapat mabuhay noon? Kung ang pinili natin ng Diyos at si Kristo, ano rin yung dapat nating isakabuhayan dito sa sanlibutan? Mabuhay tayo sa pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. No? Ang sabi ni Apostol Pablo, kasama na siyang napako sa krus. Yung mga kasalanan, ipinako na sa krus sapagkat tayo'y tinubos na sa ating mga kasalanan. Kaya ang dapat na isakabuhayan ng bawat isa sa atin, sa laman, ay isakabuhay natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mabuhay tayo kay Kristo. Ang mabuhay kay Kristo, pagsunod sa kanyang mga utos, pagsunod sa utos ng kanyang Ama, para mapili talaga natin, masabi natin talagang pinili natin yung buhay. Diba? Lumalakad na tayo ayon sa pananampalataya. Ang nabubuhay na sa atin, si Kristo. Paano mabuhay sa atin si Kristo? Yung bang sa bawat gawa natin na kung meron tayong gagawin, alam naman natin kung ano yung masama at mabuti. Pag ang ginawa mo yung mabuti, nabubuhay ka kay Kristo. Pero pagka ang ginawa mo yung masama, hindi ka nabuhay kay Kristo. Isa lang naman ang kalaban, di ba? Yun ang nasunod mo. Meron pang isang Diyos, ang sabi, Diyos ng sanlibutan. Sino yun? Yung Diablo. Kaya pagka hindi yung kalooban ng Diyos at ni Kristo ang nasunod, yung isa ang nasunod mo. Yung Diyos ng sanlibutan. Kaya dapat talagang mabuhay tayo ayon sa pananampalataya na ginagawa natin yung ating tungkulin at yung mabuti ng Diyos. Ano pa yung dapat nating gawin sa piniling buhay? Tayong lahat, pinili na natin yung buhay. Pinili na natin ang Diyos at si Kristo sa ating buhay. Ginagawa natin yung ating tungkulin sa iglesia. Ano pa rin dapat nating gawin doon sa ating piniling buhay? Isabuhay ang piniling buhay. Kaya nga mga kapatid,
ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Iharap daw natin yung ating katawan na isang haing buhay. Pinili na natin yung buhay, gawin na natin yung lahat ng ating magagawa. Diba? Gawin mo na yung best mo. 100% mo. Gawin mo na. Diba? Ganun din naman sa atin pagka meron kang pinili, halimbawa meron kang pinili isang hanap buhay, talagang pagpupursigihan mo na yun. Pinili mo na yun Pag-igihan mo na. Pagyamanin mo na. Ganun din naman tayong lahat. Pinili natin ng Diyos. Pinili natin ng Kristo. Sa kabuhayan na natin. Gawin na natin yung 100% na paglilingkod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Diba? Doon natin maiharap yung ating sarili na isang haing buhay sa Diyos. Sa pamamagitan ng patuloy na pagtalima, pagsunod sa utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo. Yun ang paraan. Pinili na natin to, talagang gawin na natin yung lahat ng ating makakaya, pagbutihan na natin yung paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa panahon ng mga problema, mga kaguluhan sa sanlibutan ito, tukso, napakahalaga ng tamang pagdedesisyon. Huwag piliin yung pansamantalang kasiyahan. Piliin ang buhay na walang hanggan sa Diyos. Kasi maraming pumipili, sabi, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Marami pa rin na umaayon sa sanlibutang ito dahil sa panunukso ng dyablo. Kahit sa loob man ng iglesia, ganyan ang nangyayari, di ba? Naano natin yung mga talinghaga ng Panginoong Kristo, di ba? Yung mga nahasik sa iba't ibang lugar, sa damuhan, sa batuhan, sa dawagan, sa mabuting lupa. Maraming kakaunti ang ugat. Maraming nabibihag ng tukso at ng kasalanan. Maraming nabibihag ng mga pag-ayon sa sanlibutang ito. Hindi nakapag-iiba ng kanilang pag-iisip. Yun ang nakalulungkot. Pero sana, sabi nga sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Sana, hanggang may buhay ka, kung kapatid sa iglesia, papagbaguhin ng Diyos ang kanilang puso't isipan upang sa ganitong mga pagkakatipon, makasama natin sila. No? Sapagkat, alam natin, maikli lang ang panahon ng ating buhay dito sa sanlibutan, gawin na natin yung ating makakaya para paglingkuran ang Panginoon. Ano pa yung pinipili? Tingnan din natin yung pagpili, yung bunga doon sa kanilang mga pinili. Ayan, di ba? Pinipili ng tao, ano ang bunga? Pag ang pinili ng tao, yung buhay, ang gagawin niya, kabutihan, pagpapala ng Diyos, yun yung bunga, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Yun ang magiging bunga. Kapag ka ang pinili ay ang buhay. Pero pagka ang pinili ng tao yung kamatayan, alin day kamatayan? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng kasamaan, mga kasalanan, yun ang nagpapahiwalay sa Diyos Ano magiging bunga? Kasamaan, sumpa, pagkakahiwalay sa Diyos, kapahamakan, ikalawang kamatayan. Kaya, alin ang pipiliin natin? Ano ang mas pinipili ng tao sa sanlibutang ito? Hindi namamalayan ng tao, nandun sa kamatayan ang mas maraming nakapili. Di ba? Pero tayo mga tinawag ng Diyos, alam natin, ang pinili natin yung buhay. Kaya tayo'y may tunay na pagkakilala sa Diyos at sa Panginoong Kristo, meron din naman tayong
buhay na walang hanggan. Kaya loobin ng Diyos tayong lahat manatili sa paglilingkod sa Panginoon. May kalayaan ng tao, ibinigay ng Diyos ang kalayaang pumili. Ngunit may kakibat na resulta sa bawat desisyon. Ikaw ang tao, ikaw ang magdidesisyon na kung ano yung pipiliin mo eh. Pero ang sabi ng Diyos, piliin natin yung buhay. Ang kamatayan at sumpa ay bunga ng pagsuway. Kapag ang tayo lumihi sa utos ng Diyos, ang dulot nito ay spiritual na kamatayan o ikalawang kamatayan. Kaya piliin natin ang buhay upang tayo mabuhay sa kabutihan, sa pagsunod sa utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo upang ang pagpapala, kaligtasan, at buhay na walang hanggan ay mapasa atin. Kaya nasa tao na rin ang pagpili, binigay ang kalayaan na pumili, buhay o kamatayan. Mapalad tayo sapagkat tayong lahat, ang pinili natin ang buhay. Pinili natin yung pagsunod sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Pinili natin ang paggawa ng mabuti. Pinili natin ang paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung magkagayon, sa hinaharap, makakamit natin yung pangako niyang buhay na walang hanggan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Lorido, para sa mensahe. Sa ating pagtatapos, tayo po iawit ng awit panalangin, numero 40.